Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa yugtong ito ay matatalakay natin ang patungkol sa tinatawag na fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'a. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa mga uri ng pagbebenta na ito ay ipinagbabawal. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيع لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang ipinagbawal ang mga pagbebenta, mga uri ng pagbebenta na kung saan ay meron itong tinatawag na kawalan ng katiyakan o di kaya ay kasiguraduhan na kung saan ito ay umahantong tungo sa pagkain, paggasta, paggamit ng kayamanan ng mga tao sa pamamagitan ng hindi makatarungan. At maaring ito ay humantong sa sinasabing panlilinlang at ganun din ay dahilan o di kaya nag-uudyok dahil sa panlilinlang na ito ay nag-uudyok tungo sa pagkakaroon ng tinatawag na puot sa pagitan sa puso ng mga Muslim at ganoon din yung tinatawag natin na alitan at pagtatalo-talo ng mga magkakapatid na mga kamusliman. Kaya kabilang sa mga ipinagbabawal dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, bay'u sil'a qabla qabdiha. Ibig sabihin yung pagbebenta ng isang produkto o di kaya ay kalakal bago ito angkinin o di kaya bago mapapasa kanya. Halimbawa, kaya la yajuz lil muslim an yashtariya sil'a thumma yabi'uha qabla qabdiha mimman ishtaraha minhu. Kaya hindi marapat, hindi maaari sa isang Muslim na siya ay bibili halimbawa ng isang produkto at pagkatapos ay ibinenta niya ito agad nang hindi pa ito napapasa kanya. Ibig sabihin hindi pa ito tiyak na napapasa kanya mula sa kanyang binilhan nito. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alayhi wasallam kanyang sinabi, "Idha ishtarayta shay'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, kung may binili ka, huwag mo itong ipagbenta hanggat hindi pa ito napapasa iyo. At ganoon din, sinabi rin niya, man ibda'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Ganoon din, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang bumili ng pagkain ay hindi dapat ibenta ito sa iba hanggang sa makuha niya ito ng buo mula sa nagbebenta. Kahit halimbawa sa pamamagitan ng timbang, makuha niya ito ng buo sa pamamagitan ng timbang, panukat, o iba pang mga wastong paraan ng pagmamay-ari hanggang sa maging tiyak na mapapasa kanya yung bagay na iyon na kanyang binili bago niya ito ibenta sa iba. Dahil yun ay kabilang sa hindi pinapahintulutan. At dahil kaya nga sinabi ni Ibn Abbas, at hindi ko ibinibilang ang anumang bagay maliban kung ito ay katulad nito. Ibig sabihin, hindi lang sa mga nabanggit natin ang mga halimbawa. May mga iba pang mga halimbawa sa mga ibang mga produkto ay ganun dapat ay kinakailangan ay mapapasa kanya muna ng taong bibenta ang kanyang ibinibenta na produkto na bago pa niya ito ibenta sa iba. At ganoon din, pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bay'ul muslim 'alal muslim. Kabilang din sa hindi maaari o di kaya'y ipinagbabawal ay yung tinatawag na pagbebenta ng isang Muslim laban sa kapwa niyang Muslim. So ano nga ba ito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya sinabi dito, la yajuz lil muslim an yashtari akhuhu al muslim bida'a bi 5 mathalan. فيقول له ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك ب4. Halimbawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil kabilang ito sa hindi maaari at ipinagbabawal. Halimbawa, yung isang tao, yung isang kanyang kapatid na Muslim ay bumili halimbawa ng produkto,
bumili halimbawa ng bilihin halimbawa at binili niya ito sa iba, bumili ito ng nagkakahalaga ng sabihin natin 5 piso halimbawa. At sasabihin ng isang nagbebenta, ibalik mo ito doon sa nagtinda. Dahil meron akong katulad nito, ibebenta ko ito sa iyo sa halaga na 4 na piso lamang. Ibig sabihin mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa madaling salita, ito yung pang-aagaw ng customer. Ibig sabihin, aagawin mo yung customer ng iyong kapwa Muslim, hindi ito maaari. Dahil ito ay ipinagbawal kabilang sa ipinagbawal sa atin sa pananampalatayang Islam. Wadhalika liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alayhi wasallam nagsabi siya patungkol dito, kanyang sinabi, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, huwag pagbintahan ng ilan sa inyo ang pinagbibintahan ng iba. So ibig sabihin mga kapatid, huwag natin agawin ang customer ng iba. Halimbawa, meron kang customer, meron customer at nakita mo itong bumili doon sa iba. So, ganun din kabilang din sa mga hindi pinapahintulutan sa ganitong sitwasyon. Halimbawa, sasabihin mo doon sa bumili na kansilahin niya yung transaksyon doon sa kabila at doon na lang sa kanya magtransaksyon. So, ibig sabihin, kabilang ito sa hindi pwede yung aagawin mo, pagbintahan mo yung pinagbibintahan ng iyong kapwa Muslim. So, pangatlo, kabilang din sa ipinagbabawal yung tinatawag na bay'un najash. Ibig sabihin, ang najash, ang pagbibintahang najash, ang najash isang uri ng mapanlinlang na pagbebenta o mapanlinlang na pagbibiding para sa upang itaas ang presyo ng tinatawag natin na produkto. Ang bilang pagpapaliwanag sa najash, ang najash mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin sa atin sa Sharia, sa batas ng Islam, ito ang kahulugan nito ay ang pagdaragdag sa presyo ng isang paninda kahit walang balak bilhin upang linlangin ang mga nagnanais bumili. So yun ang tinutukoy natin sa ganitong pagbebenta. Kaya dito sinabi dito, la yajuz lil muslim an yu'tiya fi sil'ati shay'an wa huwa la yuridu shira'aha. Hindi maaari sa isang Muslim halimbawa na mag-alok siya ng halaga o di kayo magbigay ng halaga sa isang produkto. Ngunit ang totoo ay hindi niya ito gustong bilhin. Hindi niya ito intensyon na bilhin. Halimbawa siya ay sa pagbibiding, halimbawa magtataas siya ng presyo sa isang produkto ngunit hindi niya ito bibilhin. Wa innama min ajli an yaqtadiya bihi suwam fayugharrira bil mushtari. Ngunit ang hangarin niya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay upang tularan siya ng mga tumatawad. Ibig sabihin yung mga mamimiling nagtumatawad at upang malinlang ang tunay na bibili. So, ganun mga minamahal Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi halimbawa sa usapang pagbibid, ito ay minsan nagaganap ito, karaniwang nagaganap ito sa lugar ng mga Arabo. Halimbawa dito sa lugar ng mga Arabo, may yung mga customer yung may produktong binibili, so nagkakaroon ng pagbibidding. Okay? So sa pataasan ng presyo hanggang sa sino ang makakuha sa produkto na iyon. Kung halimbawa may isang tao, siya ay nagpapataas ng presyo, okay? Ang intention niya, hindi niya ito para bilhin, kundi upang gayahin siya, tularan siya ng mga mamimili halimbawa, ngunit para malinlang yung tinatawag natin na tunay na bibili. Malinlang sa presyo, halimbawa, masyadong mataasan dahil sa ginagawa ng isang nagbibid na ito, di kay isang mapanlinlang na ito. Okay? So, ganun din, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama la yajuz an yaqula liman yuridu shira'aha innaha mushtaratun bikada wa kada kadhiban liyugharrira bil mushtari.
Okay? Ganon din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin maaari, halimbawa, sasabihin niya doon sa gustong bumili na ito ay binili ko ng ganito ganyan sa halagang ganito. So ito ay sinungaling, kasinungalingan niya pala. Ibig sabihin hindi totoo na ito ay binili niya sa ganito kalaking halaga halimbawa, ngunit ang hangarin niya dito ay upang magkaroon o di kay malinlang yung tinatawag na mamimili. Wa sawaun tawatta'a ma'a sahibiha amla. At ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa man ganun din ay makipagsabuatan siya sa may-ari ng paninda. So nagkaroon sila ng sabihin natin nagdadrama, nagsasabuatan na magbibid itong kanyang inutusan para malinlang sa presyo yung mga bumili. So yun ay kabilang iyon sa ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam liqawli Ibn Umar radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Dahil na ayon kay Ibn Umar, kanyang sinabi, ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinagbawal niya ang patungkol sa tinatawag na an-najash, yung pagbebentahan na tinatawag na an-najash. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wala tanajashu. Ganun din ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit, sinabi, huwag kayong magpataasan sa tawad. Ibig sabihin, huwag kayong magpataasan sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kabayaran ng paninda samantalang hindi naman siya nagnanais bumili nito at nagnanais lamang siya na pagpapakinabang sa tagapagtinda o di kaya ay pagpinsala sa mamimili. So yun ay kabilang din sa ipinagbabawal. At ganoon din, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa ipinagbabawal, pang-apat, bay'ul muharram an-najis. Ibig sabihin ay yung pagbebenta ng bagay na ipinagbabawal at marumi. Okay? La yajuz lil muslim an yabi'a muharraman. Ito ay dapat rin nating iwasan. Hindi maaari, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na siya ay magtitinda, siya ay magbebenta ng mga pinagbabawal ng mga bagay, pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pinagbabawal iniharam ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay. So ito ay hindi maaring ibenta ng isang Muslim. Wala najisan. At ganun din yung mga maruming bagay. Wala mufdiyan ila haram. At ganun din yung mga bagay na kung saan ay dahilan tungo sa ipinagbabawal, o di kaya ito ang dahilan ng daan o di kaya tulay upang patungo sa ipinagbabawal. So yun ay kabilang din sa ipinagbabawal. Fala yajuzu bay' khamrin wala khinzir. So malinaw dito na hindi maaari ang isang Muslim ay magbenta ng alak. Yung mga kapatid nating Muslim, bawal tayong magbenta ng alak. Okay, yung mga nakakalasing. At ganun din yung khinzir, yung pork o di kaya yung baboy. At ganun din wala suratin, at ganun din yung tinatawag na mga imahen, yung mga rebulto halimbawa. Okay, yung mga litrato, yung mga guhit halimbawa. Wala maitah, at ganun din yung mga patay na laman ng hayop. So bawal rin iyon ibenta ng isang Muslim. Wala sanam, at ganun din yung mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasambahan ng mga santo, mga rebulto. So yun ay ipinagbabawal din. Wala inabin liman yattakhidhu khamran. At ganun din sa isang ubas halimbawa na ito ay tulay upang gawing khamar, upang gawing alak. So bawal din iyon ibenta halimbawa. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, inna allaha harrama bay'al khamri wal maytati wal khinzir wal asnam. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, tunay na si Allah ay nagbawal ng pagtitinda ng alak. At ganun din, nagbawal rin ng pagtitinda ng patay, ibig sabihin yung laman ng patay ng hayop. At ganun din yung baboy at mga rebulto o di kaya ay imahin. Wa liqawlihi la'ana Allahu al-musawwirin. Ganun din sinabi rin niya na kung saan ay sinumpa ng Allah ang mga tagagawa ng mga larawan o mga imahing sinasamba. At ganun din wa qawlihi man habasa al-'inab
Man habasa al-'inaba ayyam al-qitaf hatta yabi'aha min Yahudiyan aw Nasraniya aw mimman yattakhidha khamran faqad taqahhama an-nara 'ala basirah. At yun yung sinabi rin niya, sino mang magpigil ng ubas o sa grapes sa panahon ng anihan hanggang sa may pagbili niya ang mga ito sa isang Hudyo o di kay Kristiyano o isang taong kilala niyang gagamit ng mga ito sa paggawa ng khamar o di kay paggawa ng alak, ay sadyang sumubsob sa apoy ng may lubos na kaalaman. Kaya napakadelikado mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at kabilang ito sa mga ipinagbabawal ng Islam ng patungkol sa pagbebenta. Ibig sabihin yung pagbebenta ng mga ipinagbabawal at maruming bagay na ganun din ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Panglima, mga minamahal ni Allah, na kabilang sa ipinagbabawal sa mga uri ng pagbebenta, bay' al-gharar. Ibig sabihin ng bay' al-gharar, yung pagbebenta ng may kawalang katiyakan. Ibig sabihin, pagbebenta ng may katiyakan, sabihin natin ay walang kasiguraduhan. Magdudulot ito ng pinsala, halimbawa sa bumili o di kaya sa nagbenta. So ito ay kabilang sa hindi pinapahintulutan. La yajuz bay'u ma fihi gharar. Yun nga, hindi pinapahintulutan na magbenta ang isang tao, isang Muslim, ng ito ay magdudulot ng walang katiyakan o di kay kasiguraduhan o di kay panlilinlang. Okay? Fala yabi' samak fil ma. Halimbawa nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halimbawa ay huwag magbenta. Hindi dapat ibenta ang isda na nasa tubig pa. Kasi bakit, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon ito ng walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Paano kung halimbawa yung isda sa tubig o di kaya sa dagat pa halimbawa ay namatay, o di kaya sa yung isda ay sabihin natin ay nawala. So iyon ay nagkakaroon ng gharar, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng problema o di kaya nagkakaroon ng tinatawag na walang katiyakan. Ganun din, wala sufun ala dhahri shat. At ganun din, hindi maaari halimbawa na ikaw ay magbenta ng balahibo. Yung balahibo na gagawing pangkuton, halimbawa na nasa likod pa ito ng tupa, nasa likod pa ito ng hayop, o di kaya hindi pa ito natanggal. Hindi pa ito natanggal sa likod ng hayop. So hindi rin ito maaari. Wala janinu fi batan. At ganun din ni ang fetus na nasa tiyan pa o di kaya sinapupunan pa. Halimbawa, magbebenta ka ng halimbawa bebenta ng hayop, ngunit buntis pa yung hayop, ang binebenta ay yung nilalaman na sinapupunan ng isang hayop. So hindi pa yun pwedeng pasok sa tinatawag na pwedeng ibenta, dahil yun ay magkakaroon ng gharar. At ganun din, wala laban fi dara'. At ganun din ni ang gatas na nasa suso pa ito. Wala thamarata qabla buduwi silahiha. At ganun din yung tinatawag natin na mga bunga bago pa ito matiyak na mahinog. At ganun din, wala habbun qabla ishtidadihi. At ganun din ni ang butil. Halimbawa, butil di kay bunga, mga pananim, halimbawa mais, palay at iba pa, qabla ishtidadihi. Bago pa ito ganap na hinog o di kay ganap na matibay. Wala sil'atun bidunin nazar ilayha aw taqlibiha wa fahsiha. Ganun din, hindi rin na pwede sa isang produkto, item, halimbawa na hindi ito nakita. Hindi rin pwedeng ibenta na hindi ito nakita, hindi ito nabaliktad, halimbawa, hindi ito sinuri, at ganun din, hindi ito nailarawan ng maayos, na halimbawa ito man ay nandoon yung produkto na iyon, o di kaya ay wala yung produkto na iyon, ay hindi ito nailarawan ng maayos, o di kaya yung halaga hindi ito nailarawan ng maayos. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru as-samaka fil ma' fa innahu gharar. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong bumili ng isda na nasa tubig pa, sapagkat ito ay
gharar. Ibig sabihin, may kakaroon ng gharar, may labis na kawalan ng katiyakan. Dahil ipinagbabawal ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang ganitong bagay. Dahil ito ay papaano kung halimbawa nasabi natin na ito ay magkakaroon ng problema. Halimbawa makatakas yung isda, mamatay yung isda doon sa tubig tapos nabenta na pala. So hindi ito magkakaroon ito ng kawalang katiyakan sa transaksyon. At ganoon din wa qaul Ibn Umar radhiyallahu anhu, sinabi ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na kung saan kanyang sinabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuba'a tamar hatta yat'am. At ganoon din aw sufun ala dhahrin aw labanun fi dar'in aw samnun fi laban. At ganoon din sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Ibn Umar, ipinagbawal ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ibenta ang bunga ng datilis bago pa mahinog. Kasi bakit? Dahil hindi pa tiyak ang kalidad o di kaya yung dami o kung aabot ba ito sa pag-aani. At ganoon din binanggit rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinagbawal rin niya ang balahibo ng tupa habang nasa likod pa ng hayop. Ibig sabihin hindi pa ito nakuha dahil hindi alam kung gaano karami, halimbawa yung balahibo na iyon na gagawing kuton o di kaya ay gaano kahaba o kung malalagas ba ito, makukuha ba ito sa likod ng hayop. At ganoon din at gatas habang nasa suso pa ng hayop, halimbawa. Dahil hindi pa tiyak kung gaano karami ang mapipiga. Ayun ang dahilan. At ganoon din at mantikilya, di kayong butter na nasa gatas pa dahil hindi pa malinaw kung magiging mantikilya ba o gaano ito karami. Kaya yun ang mga dahilan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya bakit ito ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi wa qawlihi naha Rasul wa qala idha mana'a Allahu ath-thamra fabima tastahillu mala akhik. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam idha mana'a Allahu ath-thamra, kaya kung ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bunga, so papaano mo gagawing legal ang kayamanan ng iyong kapatid? Ibig sabihin, patungkol ito sa ganitong mga pagbebentahan. So sa bunga pa nga, sa mga butil, halimbawa, sa bunga ng mga prutas, halimbawa, ay pinagbawal ito ng propeta sallallahu alaihi, pinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit natin sa hadith ng propeta. So papaano pa kaya ito gagawing papaano pa kaya gagawin ng isang Muslim na kunin ang kayamanan o gawing legal ang kayamanan ng kanyang kapatid na hindi naman ito sa kanya, hindi kaya ay magkakaroon ng panlilinlang. Wa qawlu Abi Sa'id Al-Khudri, sa binanggit ni ayon kay Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasa wal munabadha fil bay'. At ganun din ayon kay Sa'id Al-Khudri, sinabi niya ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibintahang mulamasa. Ibig sabihin ng mulamasa yung hawakan lang, bintahang hawakan lang, at ganoon din yung munabadha. Ibig sabihin ng munabadha yung batuhan, yung bintahang batuhan. So kabilang yun sa ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mulamasa, mga minamahal ni Allah, lamsur rajul thawb al-akhar biyadihi bil-layl aw bin-nahar wa la yuqallibah. Ang mulamasa, ito yung halimbawa hahawakan lang. Hawakan, nagkaroon sila ng bintahan, halimbawa, hawakan ito ng hawakan lang, nahawakan ng lalaki ang binibentang damit, halimbawa ng kanyang kasama, at pagkatapos ito ay sa gabi, halimbawa, at ganoon din uli kayo sa umaga na hindi ito binaliktad, hindi ito sinuri ng maayos. Yun ang tinatawag na mulamasa, bintahang mulamasa, hawakan lang. At ganoon din, wal munabadha. Yung munabadha ay halimbawa yung batuhan. Ibinabato ng kanyang kapatid ang produkto, at ganoon din nagbatuhan sila ng produkto. Halimbawa,
at ganoon din binigay yung bayad nito. So nagkaroon sila ng bintahan na ganong pamamaraan na walang pagsusuri. Yung pagbebentahan na iyon ay walang naganap na pagsusuri at ganoon din, hindi ba tiningnan ng maayos, kahit man lang binaliktad, hindi ito sinuri. So ganitong pamamaraan ay kabilang din sa ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay nabanggit niya sa kanyang hadith, o di kaya ay ito ay ayon kay Abi Sa'id al-Khudri na ipinagbawal ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din pang-anim, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga uri ng pagbebenta na ipinagbabawal, bay'u bay'atain fi bay'ah. Ibig sabihin, yung pagbebenta ng dalawang benta sa isang benta o di kaya transaksyon. Ibig sabihin, pagbebenta ng dalawang bintahan sa iisang transaksyon. La yajuzu lil muslim an ya'qida bay'atain fi bay'in wahida. Hindi marapat sa isang Muslim, hindi maaari sa isang Muslim na kung saan ay magbebenta siya ng dalawang pagbebenta sa isang transaksyon. Bal ya'quda kulla safqatin ala hidah. Ibig sabihin, bagkus dapat niyang isagawa ang bawat bintahan ng hiwalay. Magkahiwalay ang dapat yung dalawang bintahan, dapat ihiwalay niya yung bintahan ng dalawa na iyon. Lima fi dhalika min al-ibham. Dahil ito ay pinagbabawal, dahil mangyari o di kaya ay magkakaroon ng kalabuan. Magkakaroon ng kalabuan sa pagbebentahan na kung saan ay magdudulot, ahantong ito sa pinsala ng isang Muslim. Magkakaroon ng makakapinsala sa bawat Muslim. O di kaya ay magkakaroon ng paggamit, pagkain, paggasta, o di kaya pagkuha ng kayamanan ng isang tao sa hindi makatarungan. So yun ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pagbebenta ng dalawang benta sa isang transaksyon o di kaya isang bintahan. Dahil mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kanya itong binanggit sa kanyang hadith. Sinabi ng propeta, lima rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bay'atain fi bay'ah. Ang propeta ay nagbawal ng dalawang benta sa iisang bintahan o di kaya ay transaksyon. Halimbawa, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, para mas malinaw sa atin, an yaqula lahu, halimbawa, sasabihin niya doon sa bibili. Sasabihin ng nagbebenta doon sa bibili. Halimbawa, bi'tuka shay'a bi'ashra hala. Ibebenta ko sa iyo ang bagay na ito ng 10 kung ito ay agad mong bibilhin. O di kaya agad mong babayaran. Aw bi 15 ila ajal. O di kaya ay 15, halimbawa 15, kung ito ay ipagpapaliban mo ang pagbabayad. Halimbawa, so yung una, ibibenta ko sa iyo ito ng 10, halimbawa 10 piso, kung di kaya 10,000, kung ito ay babayaran mo agad. At ganoon din, kung hindi mo ito babayaran agad, halimbawa, ipagpaliban mo ay 15 piso, di kaya 15,000, halimbawa. Hanggang sa tinuloy ang bintahan na iyon. Walam yubayyin lahu ayyu al-bay'atain amdaha. At hindi ito nalinaw nung nagbebenta kung saan doon ang sa dalawang bagay na iyon. Saan doon yung tinatawag natin na tinuloy na bintahan. So nagkaroon ng kalituhan dito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa nangyaring transaksyon nilang dalawa. At ganoon din, wa minha, at kabilang din dito, an yaqula lahu bi'tuka hadzal manzil mathalan bikadha ala an tabi'ani kadha bikadha. O di kaya, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng nagbebenta, ibinebenta ko sa iyo ang bahay na ito sa halagang ganito, ganyan, halimbawa, ngunit sa kondisyon na pagbintahan, ang tabi'ani
kada bi kada. Udi kaya sa kondisyon na pagbintahan mo ako ng bagay na ito na ganito at ganito ang halaga. Ganyan at ganito ang halaga. Ibig sabihin, binebenta niya yung bahay niya, di ba? Binebenta niya yung bahay pagkatapos sa isang kondisyon na pagbintahan din dapat siya ng kanyang binibintahan. So, itong ganito ay kabilang sa ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, di kayo ipinagbabawal sa atin na pamaraan ng pagbebenta. Wa minha, at ganun din may halimbawa, kabilang sa halimbawa, an yabi'ahu ahada shay'ain mukhtalifain bidinar. Halimbawa, mathalan, wa yamdi al-'aqd wa lam ya'rif al-mushtari ayu shay'ain qad ishtara. At ganun din mga minamahal Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, bibili siya mula sa isa sa dalawang magkaibang bagay, halimbawa sa halagang isang dinar, mula doon sa dalawang magkaibang bagay na iyon, sinabi nung nagbebenta na kung saan ay ito ay bibenta ko sa iyo ng isang dinar, nandoon yung dalawang bagay na magkaiba, hanggang sa natapos yung bintahan na iyon, transaksyon na iyon, at hindi alam ng bumibili kung alin sa dalawang bagay na iyon ang nabili. Alin sa dalawang bagay na iyon ang nabili na nagkakahalaga ng isang dinar. So, yun ay nagkakaroon ng kalituhan o di kaya nagkakaroon ng walang katiyakan sa transaksyon. Kaya ito ipinagbawal ng atin sa pananampalatayang Islam o di kaya sa ganitong mga bagay o di kaya ganitong mga transaksyon. Pito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang din sa ipinagbabawal na uri ng pagbebenta, bay' al-urbun o di kaya arabun. Urbun. La yajuzu lil muslim an yabi'a bay'a urbun o ma ya'khudh al-urbun bihal. Ang pangpito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal din ang bintahang may paunang bayad. Kabilang ito sa ating matatalakay, yung tinatawag na bintahang may paunang bayad. Sabihin natin mayroong down payment. Okay? So dito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang propeta lima rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bay'il urbun. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbabawal niya ang pagbebenta ng may paunang bayad. Okay. Qala Malik fi bayani, sinabi ni Imam Malik sa pagpapaliwanag dito, halimbawa, an yashtari ar-rajulu shay aw yaktari ad-dabba thumma yaqul a'taytuka dinaran ala anni in taraktu as-sil'a aw al-qira'a fama a'taytuka lak. Sinabi dito sa paliwanag ni Imam Malik, sinabi niya, halimbawa, sabihin niya, bumili ang isang tao ng bagay o di kaya ay umupa, nag-rent ng hayop, halimbawa, o di kaya halimbawa kabayo, nag-rent, o di kaya sasakyan, sabihin natin. Pagkatapos ay sasabihin niya, ibinibigay ko sa iyo ang isang dinar sa kondisyon na kung aatras ako sa pagbili o sa pag-upa, ang dinar na ito ay mananatili sa iyo, umapa pa sa iyo. Ibig sabihin ay hindi ito may ibabalik doon sa bumili o di kaya ay nagrenta, halimbawa. Dito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong dapat na linawan o di kaya ay bilang paglilinaw ito sa binanggit natin, yung tinatawag natin na bay al-urbun, dahil ito ay kadalasan halos-halos ito ang nakikita natin at ganito ang natatamo natin, ganito ang mga nakakasalamuha nating transaksyon, yung tinatawag na pagbibigay ng down payment o di kaya ay paunang bayad. So dito nagkaroon ng dalawang opinion, sabihin natin, o di kaya ay nagkaroon ang ibang mga scholar ng mga opinion dito sa ganitong transaksyon, yung may paunang bayad. Merong dalawang klase ito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bilang paglilinaw. Una,
Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa na halimbawa, nagbigay ng paunang bayad at sinabi niya, halimbawa yung bibili, nagbigay siya ng paunang bayad at kapag natuloy ang bintahan, ang ibinigay na paunang bayad, yung down payment na iyon, ay kabilang ito sa presyo ng halaga ng kanyang binibili. Halimbawa, kung natuloy niya ito, halimbawa, nagbigay siya, halimbawa, yung bagay na iyon, bumili siya ng lupa, sasakyan, halimbawa. At tapos, yung lupa na ito ay nagkakahalaga, sabihin natin nagkakahalaga ng 150,000, halimbawa. Tapos, nagbigay siya ng 30,000, 20,000, halimbawa. At nung nagbigay siya, ang kasunduan nila, halimbawa, kung ito ay matutuloy ang transaksyon na ito, yung bintahan na ito sa may-ari ng lupa, at kung natuloy ito, yung ibinigay niyang paunang bayad ay kabilang din doon sa presyo na iyon. Halimbawa, yung 150, ibabawas yung down payment niya, ibabawas doon at ang ikukumpleto na lang niyang ibabayad doon sa nagbebenta ng lupa ay nasa 130,000. So, pag ganito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag halimbawa hindi natuloy ay ibabalik sa bumili ang kanyang naunang bayad. Kung halimbawa, kung hindi naman ito natuloy, so ibabalik yung 20,000 na binigay niya, paunang bayad niya doon sa may-ari ng lupa, so may ibabalik din sa kanya. So, ito yung unang sitwasyon. Ang ganitong sitwasyon mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkasundo ang mga ahlul ilm, yung mga maalam sa Islam, ito ay pinapahintulutan. Dahil ang ganito ay bilang pagpapakita ng seryoso sa pagbili o transaksyon. Ibig sabihin, yung ginawa niyang paunang bayad, yung ginawa ng bimili na nagbigay siya ng 20,000 paunang bayad, ito ay pagpapakita ng kanyang pagiging seryoso sa pagbili o di kaya seryoso sa transaksyon. Yun yung una. Pangalawang sitwasyon mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay ng down payment o di kaya nagbigay ng paunang bayad. At sinabi niya kapag natuloy ang bintahan, ang paunang bayad na iyon ay pasok doon sa presyo na iyon. Halimbawa, bigyan din natin ng example. Halimbawa, yung sasakyan. Yung sasakyan, nagkakahalaga sabihin natin ng 500,000, 500,000. Pagkatapos, nagbigay ng down payment yung bibili, sabihin natin nagbigay siya ng 50,000. Halimbawa, o di kaya ay 30,000 halimbawa, at kapag natuloy ang transaksyon nila, natuloy iyon, ay ganun. Ibig sabihin yung binigay niyang paunang bayad ay pasok doon sa presyo. Ibig sabihin kung ano yung kulang na hindi niya na kulang doon sa naunang bayad na ibinigay niya, so yun ang kukumpletuhin niya sa pagbibigay bayad upang makuha ang sasakyan na yun o di kaya mabili ang sasakyan na yun. Ngunit, pero kapag hindi natuloy ang kompleto, kung hindi natuloy ang transaksyon na iyon, halimbawa, so ang pera na iyon na ibinigay na paunang bayad nung bibili sana ay mapapasa nagbenta ang paunang bayad na iyon. So ibig sabihin hindi maibabalik doon sa nag-down, di kaya nagbigay ng paunang bayad, hindi maibabalik sa kanya. So mapunta ito doon sa tinatawag natin na may-ari ng sasakyan. So ito ang tinalakay natin dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na ganitong klase ay ipinagbabawal sa uri ng pagbebenta. Ngunit mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa dalawang sitwasyon na ito ay nagkaroon ng dalawang opinyon ng ating mga scholar. Yung natalakay natin patungkol sa bay al-urbun na kung saan ay yung pagbebenta ng may paunang bayad. So sa pangalawang sitwasyon na ating nabanggit, yung sa transaksyon sa sasakyan, halimbawa, yung sa jumhur ng mga scholar natin, ito ay haram, ito ay ipinagbabawal.
Dahil ang pera na paunang bayad ay hindi ito pagmamay-ari ng nagbebenta. Dahil hindi ito naibalik sa bibili sana nung hindi natuloy ang transaksyon. Dahil sa ang dalil na binanggit ng ilang mga scholar na naghatol na ito ay bawal dahil doon sa hadith na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi annahu naha an bai'il urbun. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbawal niya o di kaya ay pinagbawal niya yung pagbebenta ng urbun di kaya may paunang bayad. So ito ang kanilang dalil, ito ang kanilang basihan. Okay? At ganun din yung pagkain ng halal o di pagkain ng haram mula sa kayamanan na hindi sa kanya. So ito ang kanilang dahilan kung bakit ito kabilang sa ipinagbabawal. Ngunit sa ilang mga scholar, halimbawa sa ibang mga fuqaha, sa mga maalam, eksperto sa paghahatol, halimbawa sa fiqh, katulad ni Imam Ahmad, so ang kanila, ito ay pwede. So anong dahilan? Dahil una, sinabi nila na yung hadith daw na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay da'if. Ibig sabihin, meron itong kahinaan. At ganun din yung pera na iyon na hindi na ibalik doon sa bibili sana, na napunta doon sa nagbebenta, hindi daw ito pasok sa tinatawag na paggamit ng kayamanang hindi makatarungan o batil. Kasi bakit? Dahil ito ay kabayaran, kapalit ng pagpigil o pagreserba sa produkto na hindi ito mapunta sa ibang mamimili. So yun ang kanilang dahilan. So dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung karamihan sa mga scholar din ito ay pinapahintulutan rin nila. Pinapahintulutan rin nila ang ganitong pagbebentahan. Basta yung mga nabanggit natin ng mga dahilan nila, so kaya yun ay nagkakaroon sila ng tinatawag natin na hindi pagkakasundo-sundo sa ganitong mga bagay. Okay. So pagpapatuloy natin mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa pangwalo, bay'u ma laysa indahu. Ibig sabihin, kabilang din sa ipinagbabawal mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na uri ng pagbebenta, yung pagbebenta na wala pa sa pag-aari o wala pa sa kamay ng nagbebenta. Kaya la yajuzu lil muslim an yabi'a sil'a laysat indahu. Ang isang Muslim ay hindi maaari na siya ay magbenta ng isang bagay na hindi pa napapasa kanya. So katulad din ng mga naunang nabanggit natin. Aw shay'an qabla an yamlika lima qad yuaddi ilayhi dhalika min adhiyatin al-ba'i wal mushtari fi hali adam al-husul ala as-sil'ah. So ganun din dahil ito ay magkakaroon halimbawa ng magkakaproblema. Okay? So kung hindi pa niya ito nakuha, ay baka magkaroon ng tinatawag na problema sa pagkuha o di kay paghatid ng isang produkto halimbawa. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Kaya binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong ibenta ang isang bagay na hindi mo pa pag-aari o hindi mo pa hawak. Wa naha an bay' shay qabla qabdihi. At ganun din ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbebenta ng isang bagay bago pa ito tuluyang dumating bago pa ito tuluyang halimbawa dumating sa kay matanggap at mahawakan o di kay mapasa kamay ng wasto. So yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So bigyan ko kayo ng simpleng halimbawa mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, may nakita kang sapatos sa ibang tindahan, pero sinabi mo sa kaibigan mo, halimbawa mayroon kang sapatos na nakita sa ibang tindahan, halimbawa, tapos sinabi mo sa kaibigan mo na ibenta ko sa iyo ang sapatos na ito, na kahit hindi mo pa ito binili, hindi mo pa ito pagmamay-ari. Pagkatapos lang bumili sa iyo, saka mo palang bibilhin sa tindahan para ibigay sa kanya. So yun mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa nabanggit natin. At may mga ibang mga halimbawa pa, maraming mga halimbawa na katulad nito na hindi mo pa pagmamay-ari, hindi mo pa hawak, yung isang produkto ay binebenta mo na. So kabilang ito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala
na natalakay natin patungkol sa tinatawag na mga uri ng mga pagbebenta na ipinagbabawal. So hanggang dito na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpapatuloy natin sa ibang yugto ang ating tinatalakay. Maraming salamat. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.